Thank you very much, Mr. Moderator, Admin Noel, and good morning, everyone. Also to my worthy opponent, Brad Makisig, Matipuno, Mandirigma o Iglesia ni Cristo INC, at sa lahat ng ating viewers at listeners, maraming salamat ngayon. Sa umagang ito, patutunayan ko ang topic na aming pinagkasunduan. Ang paksa ay simple, payak, napakalinaw. Patutunayan ng RCC, Roman Catholic Church, na ang dugo, sample, dinuguan, dugo talaga generally, ay pwede nang kainin ayon sa Biblia. So ngayon, sabi ko kanina kay Pastor Ramon, kung ako ang kausapin nyo, ang Chief RCC Apologist, talagang matuto kayo talaga sa ano talaga ang doktrina, purong doktrina ng Iglesia Katolika ukol sa paninindigan dito sa Biblia. Kaya ito kasing mga kalaban ng Iglesia Katolika, hindi lang Iglesia ni Cristo, ano? Pati MCGI, pati mga Iglesia sa Diyos, pati yung nagbabawal na kakain ng dugo. Ito na ang ating nangyari kasi dito, kung ayon sa Biblia, yung exception to the rule, ginawang general rule. Nakakatawa nga eh, mga obispo dito, natatawa dito sa mga taong ito, kaya ayaw makipag-usap ng mga obispo at mga santo papa dito sa mga sekta at mga denominasyon at mga sulpot. Bakit? Yung exception to the rule dito sa Biblia, ginawang general rule. Tapos yung general rule, ginawang exception. Ha? O yan, nakakatawa. Ako nga, natatawa din ako, natutuwa, magbabasa dito. Ibig sabihin, walang alam sa Biblia. Ayun, umpisahan ko lang patutunayan. Dito sa Genesis 1, talatang 28 hanggang 31, ganito ang ating mababasa. Ano? Basahin natin. Sinabi ng Diyos, narito ibinigay ko sa inyo ang bawat panananim na nagkabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punot kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkabinhi sa inyo maging pagkain. At sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa papawid, sa bawat nagsisuusad ay babaw sa lupa na may buhay, ibinigay kong lahat ng pananim na sariwa na pinapagkapagkain at nagkagayon. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, at narito, napakabuti at nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. Genesis 1:29 hanggang 31. Ngayon, hindi lang pananim ang ibinigay ng Diyos, kundi ang ginawa niya, ang nilikha niya, kundi mga hayop din sa parang. Lahat ng ito, bukod sa pananim, pati mga hayop, lahat ito ay napakabuti. So, general rule, lahat, pati baboy, pati dugo ng hayop, mabuti yan lahat, walang masama dyan. Kaya nga, based on that general rule, diyan nakaangkla ang doktrina at aral ng Simbahang Katoliko na matutunan nyo ngayong umaga, very early in the morning. You will be blessed because you will know that the Catholic Church really follows the Scriptures. Ito yung general rule, ha? Paglalabag itong kalaban ko ngayon, ibig sabihin masama palang dugo. Walang ganyan sa Biblia. Simplang ka na dyan, pag ganyan ang katwiran mo, na bawal ang dugo dahil masamang dugo, umarumi ang dugo tulad ng Sabadista, ng ibang iglesia sa Diyos, mali yan. That is not a rule in the Scriptures. Kasi pag lahat, mabuti. Totoo yan kasi ang Diyos nagsabi. Genesis pa naman yan, Torah yan ni Moises, the first book of the Scriptures. Ayan, natuto na agad tayo. Ngayon, pag mabuti, itatakwil ba? O yan ang general, ng Iglesia Katolika, paninindigan na matutunan ngayon ni Makisig. Basa, unang Timoteo 4:1 hanggang 6. Pag tinakwil mo dito, yung mabuti, pati na dugo, pati baboy, ayan, pati dyan, yung tinakwil lang sa Badista, pero ito na mga INC, hindi kumakain naman ng baboy, pero pork, ang dugo itinakwil. Ngayon makikita natin sa unahan kung bakit may mga pagbabawal locally at exception to the rule. Yun. Ayun, basahin muna natin dito. Pag itinakwil, ayan, aral sa demonyo. Itong kausap ko ngayon, Brad Makisig, magsisik ka na, bumalik ka sa Katoliko kasi aral sa demonyo pala yung pagbawawal ng mabuting dugo eh. Mabuti yun eh, wala kang mababasa sa Biblia na masamang dugo. Aral ng demonyo, hindi ako nagsabi, ang hindi Katoliko. Kung ang Biblia, letra po letra, basa. Unang Timoteo Kapitulo 4:1 hanggang 6, sabi niya sa Pablo Apostol, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon kasi noon, hindi talaga bawal ang dugo generally. Di ba? Tapos lilitaw itong mga tao ngayon, mga sulpot, mga 1900s o 20th century, bawal na, may masama na. Patuloy pagbasa. Sa huling panahon, ang iba ay magsitalikod sa pananampalataya at mga kinig sa mga espiritu mapanghikayat sa mga aral ng mga demonyo
Itong mga demonyo, espiritong mapangingayat, masamang isip malisyoso, mga masasama, ang ginawa ng Diyos na mabuti, patang dugo, ginawang masama Sabi ng demonyo, masama yung baboy, masama yung dugo, bawal nang kainin. Ayan, sa pamagitan ng pagpapaimbawal ng mga tao, siyempre yung demonyo gumagamit ng mga taong tagapagtatag ng mga sulpot na sekta na kumakalaban sa salita ng Diyos ng lahat mabuti. Genesis 1:21, sa pamamagitan ng pagpapambaho ng mga tao, nagsipagsilita ng makasinungalingan, na hiniruan ng kanilang mga sariling budi na waring bakal na nagbabaga, na ipinagbabawal ang pag-aasawa, kahit ang pag-aasawa ay mabuti, at ipinag-utos na lumayo sa mga lamang tati, o kasama na dito mga lamang loob. Siyempre, ang dinuguan, hindi lang dugo yan purely, meron ding lamang loob niyan. Diba? Kung sa Bisaya pa, mga tinai, kung sa English pa, intestines, o kahit sa baka, kung ginagamit yan, kinakain niya ng tao. Tara. O pati dugo ng Kain baka, ng kambing, ng baboy, basta makain lang, basta edible animals lang, nilalang ng Diyos, o Diyos ang naglalang, upang tanggapin na may pagpapasalamat na may sipagpalataya at nakakaalam ng katotohanan. Yang sarap-sarap ng dinuguan, di ba? Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos, pati ang dugo, wala namang hayop na mabubuhay kung walang dugo, bawat nilalang ng Diyos ay mabuti. Ayan ang general rule. Ito ngayon, magtatarata ito, bantayan niyo ito mga kapatid kong mga viewers at listeners, ito nga yung sinato at mga iglesia sa Diyos MCGI, magtatarata ito ng mga exception to the rule. Pork. Ha? Tulad ng Dinuguan. nangyari nung ginawa ni Ilipin Basa ng MCGI, ang debate namin, original sin, tapos magtatalata ng mga exception ng mga banal, tulad ni Santa Maria ni Cristo, italong-talo. Ito ngayon, pag maglalabas to ng exception to the rule, talo, sigurado to si Magpisig. Sana maglalabas yan ng general rule, kasi ang general rule, that will be true for all times. Yan lang, matuto talaga kayo sa RCC Chief Apologist dito ngayon. Pero huwag lang kayo matakot, sige, patuloy lang, huwag lang kayo maginginig. O dito, napakaliwanag. Bawat nilalang ng Diyos ay mabuti. Pag mabuti, patang dugo ng hayop, at walang anumang nararapat na itakwil. Yan ang general rule. Kaya matakot tayo sa Diyos. Mga sekta natin denominasyon na sulpot lang, tatag lang ng tao. Tuturuan tayo ng kabalian, aral ng demonyo ni Satanas na may itakwil. Yan ay exception to the rule ang gagamitin mga talata, ipipilipitin. Kung nagtakwil tayo kahit anuman, tayo ay nagtuturo ng aral ni Satanas ng demonyo. John 8:48, 1 Timothy 4:1-3. Hindi nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat sapagkat nagpapamadal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang pananalangin. Kung may katoliko ba na tuwing kumakain ng dinuguan kahit ano, baboy, etc., hindi nagdadasal, hindi na pinabanal ang kanyang pagkain. Pero kung nagdadasal siya bago kumain at pagkatapos ng kumain, yan ay pinakabanal na sa pamamagitan ng salita ng Diyos at kaliwanag. Kung ipaalala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, maraming salamat po ulit. Ikaw ay mapagpipigil ng mabuting ministro ni Kristo Jesus na kinandili sa mga salita ng pananampalataya at ang mabuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon. Napakaliwanag yan. So last 2 minutes ko na lang, bibigyan ko na lang ng talata, isa sa Old Testament at isa sa New Testament na talagang general rule, utos yan ng Diyos. Pag lumabag tayo dyan, gagawin natin exception, sa demonyo tayo na aral, unang Timoteo 4:1 hanggang 6. Tara. Ezekiel 29:18 hanggang 20. Ito kasi mga talatang to, hindi to naririnig ng mga sulpot. Ang pinangaralan lang nila sa kanilang mga membro, yung pabor lang na talata sa kanila, na mali naman pagka-interpret. Narinig ba ito ng INC sa kanilang mga pagpupulong? Wala Basa, Ezekiel 29:18 hanggang 20. Pati ng MCJ at Iglesia sa Diyos, hindi ito narinig Sabi dito, magpipisan ka sa lahat ng dako sa aking hain. Sabi ng Diyos siyang naghahain na aking inahain sa inyo. Ayan, sa malaking ready na hain to. sa babaw ng bundok ng Israel. Upang Ito na, kayo'y ating makain ng laman at pork. lang makainom ng dugo. Dinuguan. Ayan, sino ang naghahain ng Diyos? Tutulan mo ang Diyos? Nag-iskulo? Matakot ka sa Diyos. Kalaban mo ang Diyos dito pag tinututulan mo. Wala pa kaliwanag dito. At kayo magsikain ng taba, hindi na bawal ang taba hanggang sa kayo mga busog at magsiinom ng dugo. Ayan. Tama na yan. Dito sa Bagong Tipan naman, merong mababasa dito. Magbabasa siya mamaya ng talata. Isang talata lang, hindi sa mga gawa, pero exception to the rule yan.
Pag ipipilit na yung exception to the rule, hindi talaga, ayaw talaga gustong matuto eh. Gusto lang talaga makipagdebate para ipalabas yung sekta nila tama, kahit mali. Pero alam na ngayon na mali sila sa viewers. Nanginginig na ngayon, pati MCGI. Ang hirap pala buwagin, Brad Alvin. Kasi katotohanan yan. Kaya wala nang MCGI lalaban sa akin dito eh. Buti si Chris Pulo, lumaban pa. Ngayon, dito sa Bagong Tipan. Tutulan ito, sabi ni Cristo. Sabi ni Cristo mismo. Juan 6:53. Time. Hanggang 58. Maraming salamat po, Mr. Moderator. Time is up po. I'm ready for the cross, 7 minutes. You're welcome. I think 10 dadako na minutes po yung tayo cross. sa 7 minutes cross exam. Hi, Hindi, 7 Aaron. lang. This is what Nag-usapan na natin, 7 minutes lang. 10 minutes done, 7 minutes. Wala na 7 minutes. I think 10 minutes yung narinig ko. Hindi, nung last week pa eh. Last week pa tayo nag-usap yan para Wala akong binanggit na 10 sige, minutes. pagbigyan kita. 7 minutes. Sige, pagbigyan kita. Okay, granted. Ayun ka lang magre-reklamo dapat kanina. Kanina nagsalita ako, hindi ka lang eh. So 10 minutes ang ang cross exam po for rebuttal. Sige, admin. Sige, admin. I'll agree. Okay. Bro Makisig, just whenever you're ready for cross exam, 10 minutes. Okay, salamat. Una kong tanong, Sir Alvin, handa ka na ba? Yes, kanina pa, last week pa. Okay, sa mga talatang binanggit mo, meron bang mababasa dyan na inutos ng Diyos o ng mga nagsulat ng Biblia na pwede nang kumain ng dugo? Yan. Binasa ko, hindi ka nakinig. Ezekiel 39, Mr. 18, Moderator, ang tanong ko, meron ba sumagot o wala? ako, yes. Huwag ka muna sumapaw. Pakisagot Meron ko na nga. diretso. Kung hindi ko nagsabi ng wala, Okay, patapusin salamat. mo man ako 15 seconds, meron. Hindi pwedeng wala. Talata, Ezekiel 39, 19. Binasa ko kanina. Napakaliwanag dito. Nandyan yan. Okay. Hain na ng dugo. Ezekiel, doon sa binanggit mong talata, meron bang mababasa doon na pwede nang kumain ng dugo? Siyempre, utos yun. Basahin ko ha. Yes, Ezekiel 39. Teka muna, Makisig. Sige, kasi puro pakibasa. ako affirmative sa'yo eh. May sagot ako, hindi naman ako tumutol sa tanong mo. Ezekiel 39, 18, sabi niya, magsikain kayo ng laman, magsiinom ng dugo. Napakaliwanag yan, magsiinom ng dugo. Ano pa yan? Nagbatang tupa, ang tanong ko ba, ulitin ko yung tanong, ang tanong ko ba, uminom ng dugo o kumain ng dugo? Pareha lang yan kasi lutuin, sabi nga ni Pastor Ramon eh. Ang punto niyan, ulitin ko yung tanong. huwag kang lumusot dyan, huwag kang maging teknikal. Ang pag-inom, pagkain din yan. Moderator, suyo. Huwag kang... Uulitin natin ang tanong, uulitin natin ang tanong, pwede bang kumain ng dugo o pwede bang uminom ng dugo? Sagot, dalawa. Kasi hindi ka pwedeng uminom lang. Hindi, kasi lutuin mo yan, may lamang kati na. Dalawa, huwag ulitin kang ko yung muna- tanong. Huwag kang magsabat kay alam ko ang tanong mo. Dalawang talata ibigay ko sa'yo. Ulitin ko yung Dalawang tanong. talata ibigay ko sa'yo. Meron din kakain. Letra po letra. Excuse lang po. Excuse lang. Ulitin natin Ikaw yung matigas tanong. kang ulo ha. Ang Tulad ka tanong talaga sa- noon. Moderator, Pasagutin please. mo ako. Huwag mo akong po. sabatan. Pasuyo po. Ulitin ko yung tanong. I have the right kasi oras ko to. So I have the right Sasagot mo na ako. Hindi mo ako pinasagot eh. Bastos ka eh. Pasagutin mo Ulitin ko muna nga ang yung tao. tanong. Moderator, please. Hindi na Pasuyo kailangan po. ulitin kasi alam ko, magbibigay ko lang talata na kinain Inuubos din yung at oras ininom ko, din. parang kinakain. Huwag ka uras mo. Bastos ka talaga makipag-usap eh. Uulitin- Natalo ka na dito eh. Okay. Dalawang ibigay ko sa yung talata. Kakainin ng Uulitin dugo ko at yung tanong. inumin. Okay. O dito talata. Okay. Leviticus 10:18. Nakapause yung time. Narito. Saglit lang, Okay, Hindi nakapause. pinasok ang dugo. Alvin. Niyaon sa loob ng sanktuaryo. Alvin, Naralapat pakinggan ninyo mo yun. itong kainin sa sanktuaryo. Kainin. Hindi lang inumin. Huwag kang bastos dyan ha. Leviticus Alvin, 10:18. Ayaw mang matutoy. Alvin. Sagot na kita. Kainin Wala din. na. Hindi lang inumin. O, sunod Moderator, na talong. paano ba to? Sunod na talong. Tigas sa ulo mo. Moderator, Bastos paano ka eh. Okay. Next question. Okay, Sagot kita. Next question. Next Leviticus question. 10:18. Ano? Moderator, excuse lang. Brother Pinapayagan mo Mac, siya yung nakapush yung time. nakapause. So, Oras ko to para magtanong. Inuulit ko lang yung Teka, tanong. pinost ko nga yung time Nagsabat mo. ka kanina. Hindi mo ako pinasabot. Hindi Tingnan mo, pinasagot. Dapat nagsasalita sagutin na mo ako. naman, moderator. Okay. Oo nga, Pinost ko yung pero- Brother Mac. Brother Mac. Pero paano yun? pinost ko Salita yung siya para ng sa'yo, salita, hindi ako hindi makapagtanong. maubos yun.
Kasi siya sabat ka lang sabat, hindi mo ko pasagutin kanina, hindi ka ko nakasagot kanina eh. Ulitin ko yung tanong, Okay, okay. moderator. Ulitin ko tanong, sagot ko kita. Okay, pakiulit yung tanong. Okay. Ulitin ang tanong, sige. Ulitin natin ang tanong. Ang tanong ko ba, Alvin? Time resume. Ang tanong ko ba, pwede bang kumain ng dugo o pwedeng uminom ng dugo? Sagot, dalawa, pwedeng kumain. Leviticus 18. Kaya patapusin mo ako. Narito, hindi pinapasok excuse ang lang, dugo. moderator. Teka muna! Excuse Ikaw lang, talagang moderator. bastos mo talaga, ha? Teka, may ano pa? Kaya ayaw ko Excuse sa'yo. lang. Bali may 15 minutes. Bastos ka eh. Sinagot ka na kita ng kainin eh. Hindi ko tinatanong yung Bastos talata. ka talaga, Hindi ko Makaisig. tinatanong ang talata. Wala. Yes ang nga, talata. dalawa nga. Kainin nga at inumin. Excuse lang, moderator. Hindi inuunawa. Huwag kang wag mong turuan ako. Magtatalata ako ng Biblia, may 15 seconds ako. Hindi mo pala alam makipagdebate. Eh, nagtatalong sa badya. Ang tanong ko ba, uulitin ko ha, ang tanong ko ba, Makinig tanong ka. ko, yung tinatanong ko, kung naunawaan mo yung tanong ko sa'yo. Naunawaan ko. Oh, ang tanong ko Wag mo ba, kang- wag kang ang mag-side tanong ko comments. ba, iinom ng dugo o kakain ng dugo? Sagot, dalawa. May kakain din. Leviticus 18. Narito, hindi pinasok ang dugo niya sa loob ng sanktuaryo. Dugo ha? Sabi ng Diyos, nararapat sala ninyong kanin. Nararapat kanin sa sanktuaryo. Gaya lang, inuutos ko. Utos ng Diyos. Sa demonyo ka. Next question. Salamat. Espiritu Next Santo. question. Next question. No side comment po. Okay, salamat, moderator. Go ahead. Oh, Next. sunod na tanong. Sa panahong Kristiyano, meron ka bang kilalang alagad ni Kristo na kumain ng dugo? Lahat. Okay. Lahat. Anong talata na lahat kumain ng dugo? O, ayan. Lucas 22, 19-20. Sabi ni Lucas Kristo 22. O, makinig ka. Lucas 22. Hindi ka nakikinig kasi nag-iisip ka ng isagot mo. Lucas ano? Magbabasa na Kaya ako tayo. dito. Teka Hindi muna, kita huwag kang pinapabasa. magturo. Tinatanong Huwag kang ko nga yung magsabat-sabat. verse. Makinig ka muna sa sagot Hindi, ko bago hindi ka kita magtanong. Next. Time. Bastos ka talaga Time. eh. Next question. Oh, Lucas anong 22, talata? 19-20. Anong talata? Lucas 19, 22, 19 hanggang 22. Pwede mo bang bagalan yung salita mo? Pwede naman Lucas tayo mag-usap 19, ng mahinahon, Sir Alvin. Hindi mo naman kailangan sumigaw. Hindi, nakakinig nga yung moderator eh. Ikaw Oo, kasi pwede hindi mong ka kasi nakikinig idahan-dahan. kasi rattled ka na. Sir Alvin, Ayan, pwede dahan mo to. idahan-dahan yung salita mo. Lucas Eto na. 19, Oh, Ayan. Mr. Moderator. Mr. Moderator, pakinigay sa kanyang talata. Dinuguan. Pati kapag hindi ko Lucas 19:20 to. Sa Lucas 22, 19:22, ito yung tanong ko. Sa Lucas 19:22, meron Hindi, ka bang... 22. Huwag Ha? mong baliktarin. Huwag mong baliktarin. Kapitulo 22, 19 hanggang 22. Ayun. Kapitulo 22. Lucas, Lucas, Lucas 19. 22? Lucas Yes. 22, 19 to 23. Oo. Dito sa Lucas 22, 19 to 24, yan ba yung sabi niya? 19 to 22. Okay. So, yung unawa mo ba dito, literal na iinom ng dugo ni Kristo? Yes, literal. Kasi sabi na, ito ang aking dugo ng tipan. Ito. This is my blood. Okay. Salamat. Is yan, hindi yan simbolo ng dugo. So, Magsimbolo dyan. sa Katoliko, ginagawa nyo bang literal na umiinom ng dugo ni Kristo? Oh, hindi ka pa tao. Noon pa yan, sa panahon pa ng mga apostol at ni Kristo, literal talaga yung misa namin. Dugo talaga yan ang Panginoon namin. Kasi pag Sa hindi kami simbahan uminom ninyo, ng dugo, sa hindi simbahan patapusin ninyo, mo muna ako. 15 seconds, brother. Ito ang Meron pa 5 ito, seconds. mainit to masyado eh. Hindi makikinig sa Brother sagot. Alvin, meron ka pang 5 seconds. Oh, literal ginagawa ng Iglesia Katolika hanggang sa pagbalik ni Kristo. Unang Korinto 11, Next 25, question. 26, Next question. 27. May talo ka. Sa simbahan ninyo ba kapag kayo ay nagmimisa, alak ba ang iniinom ninyo o literal na dugo? Sagot, ang alak ginawa ng dugo ayon sa Stance Association na dogma namin. Hindi ko Kapangyarihan tinatanong na ni kung Kristo. ano yung Huwag ka alak muna na ginawang magsabat. dugo. 15 seconds, ulo mo brother. eh. Sagot muna ng diretso. 15 Kung alak seconds. ba Diretso o nga dugo. eh. Hindi ka kasi nakikinig kaya walang diretso sa'yo. I think hindi sinasagot Ang isip ng mo diretso. kasi, yung tanong. Okay. nandyan ka sa Japan, nandito sa Pilipinas. Ang isip mo, rattled ka na eh. Okay. Moderator, medyo nag-a-ad home Pause na. the time. Okay.
Okay, pause the time. Ulitin mo yung tanong mo, Kaya na tayo. Brother Alvin, ulitin niya yung tanong niya. Ulitin natin ang Categorical yung tanong. niya. Sa Oh, inyong tapos misa, makinig ka sa sagot. 15 seconds, ha? uulitin natin ang tanong. Sa inyong misa ba, O, ayaw sumangayon eh. uulitin natin ang tanong. Sa inyong misa ba, kapag kayo'y nagmimisa, ang iniinom ba ng pari dugo o alak? Dugo na! Sa Dugo, forma ng okay. alak, pero literally, dugo. Yan ang dogma Dugo. namin, translation. Huwag kang Ayan, sumabat, ready na to. 15 seconds pa. Kasi sabi ni Kristo, ito ang Eto dugo, na, so dugo ating. na. Hindi na sinabi ito ang Oh, alak, dugo na eh. dinuguan. Huwag mong tutulan yan. Si Kristo yan. Hindi talaga kayo tunay na iglesia ni Next Kristo. question. Kasi Okay, tutulan mo. salamat. So balikan natin ang tanong. 2 minutes Sa 45 Lucas seconds. 22, sa Lucas 22:19 hanggang 24 ba, meron bang binabanggit dyan na pwedeng kumain ng dugo? Kumain, hindi uminom ha? Sag- Kumain. Sagot! Bilang pari si Kristo. Kasama Hindi dyan ko ang Leviticus tinatanong kung pari si 16. Teka Kristo. muna, Excuse patapusin mo nga ako. Ang tigas ng ulo Oo, mo eh. Pero Paano hindi ka yan yung matututo? tanong. Hindi, sasagutin kita. Si Pakisagot mo moderator, muna wala ng akong diretso sagot. yung tanong. Diretso Alvin, nga eh. sagutin mo muna ng diretso yung Diretso tanong. nga. Bago mo Tigas talaga ng ipaliwanag. ulo mo eh. Ang tanong Pareha ka sa kanina Lucas eh. Sinagot na kita kanina. 19 hanggang 24, meron ba dyan mababasa na kumain ng dugo? Dalawa. Meron pa raw o wala? Meron, dalawa. Tapos, Kung buong ayan. Biblia. Okay. Kasi ang inom, Okay. huwag ka muna magsabat. Ito talaga si Makisig. Wala talaga itong bastos Hindi ako talaga sumasabat, eh. Kada sagot ko si magsasabat. moderator yun. Hindi, ikaw eh. Kanina Sige ka po, pa eh. 15 Hindi seconds nga po. ako yun. O makinig ka nga, huwag kang tumawa dyan para matuto ka. Yan ang problema sa'yo, hindi ka magdidebate ka para hindi matuto eh. Moderator, nag-a-add home, pwede pong pakisuyo. Sige po, 15 Hindi seconds atom yun, po. hindi ka gusto matuto. Hindi yan atom. Sagot ko Moderator, dalawa. I think nag-a-add home siya, Huwag pwede ka lang pakisuyo. mag-pedal kayo sasagot na ako sa'yo. Makinig ka na kayo sasagot na ako sa'yo. Sagot ko. Moderator, Dalawa yan. nag-a-add home Sige po, siya. Kaya nga, Sige, sasagot na ako sa'yo. Yeah. Bastos ka talaga eh. Ayaw mo akong papagsalitain eh. Kaya napasigawan I think, kita eh. moderator, hindi tayo matutuloy pagka ganito na Okay. pinapayagan Hindi, huwag po kang ninyo bastos. yung Sasagot ganitong ako sa'yo. bagay. Hindi ka makikinig Hindi eh. nagiging Tayo healthy lang yung dalawa sharing dito pagka nag-uusap ganito. eh. Brother Pagka Alvin, dito, 15 seconds palusot po. ka pa at dahilan ka pa. I think, Sige, moderator, Mr. I Moderator. object, Nakapos no? yung time. Pasuyo lang po, pakisuyo. Tara. Iwasan natin yung Kain na ad-home, tayo. paki-implement yung rules. Ayan, iwasan po natin yung add-on on both parties. Sige, po. Mr. Moderator, pero pag-implement na ng rules, Mr. Moderator, na pagsasagot ako, kahit hindi niya gustong sagot ko, patapusin Sige. muna kasi nandun sa dulo yung sagot ko eh, I think, kompleto eh. moderator, Sige nasa po. rules, no? Sa rule number 1 at sa rule number 2, sumagot lamang ayon sa tanong. Kung ang tanong Sumagot ay ka eh, meron kain at o inom nga wala, eh. sasagot Sus, na ng naku. meron o Bubo. wala, saka paliwanag ng 15 seconds. Ayan, ready na to. Hanggat hindi ka sumasagot ng Okay. meron, Mr. o Moderator, hindi ka sinasagot sumasagot ko. ng wala, Sinasagot ko, Brother, ayaw lang niya Oh. tanggapin. Eh, nasasaktan kasi siya sa sagot ko eh. Yun ang sagot niya. Kain at inom, dalawa yan. hindi ko Sinagot tinatanong kung tinatanggap isa mo ba o yun? Ayaw dalawa mo lang ang tanong kung meron o wala. Huwag kang magturo sa akin Ah. kung dalawa ang isasagot ko. Yan ang problema sa'yo eh. Tanong mo, kain ba't kung wala inom? sa Huwag choices, kang batay sa rules, Mali ka, o wala. sa next Wala sa choices, question, yung dalawa hindi mo kailangan nandyan. magpaliwanag. Yung dalawa That's nandyan. the number 2 Hindi rule. pwede isa lang. Huwag mo nga kung ilimit sa isa Hindi lang. tayo Kasi hindi yan matutuloy tinuturo pagka ng Biblia na ganito, isa lang. hindi Ay, tayo patuloy pagka nakakaunawa. ganito. Dahilan ka Pagka eh. sumisigaw Nagtalo ka. ka What? na. 1 minute 40 Sinisigawan seconds. ka sa matigas ulo mo eh. Hindi tayo Sir Moderator, magkakasundo pagka paki-deliberate. ganyan, ano. Paki-deliberate, Alvin. Mr. Moderator. Na pag Hindi sinagot mo kita ng dalawa, hindi huwag mo kang karapatang Okay, ipipilit hindi na mo pipili karapatan ako. Okay. na sumigaw. Sige, moderator's time. Moderator's time. Sige, makinig tayo kay Spolo. Okay. Sige. Okay, moderation time. Okay. Brother Mac, bigyan mo siya ng time sumagot. Bigyan natin siya ng 15 seconds para Hindi, malinaw moderator, yung sa excuse sagot lang, sa tanong mo. moderator, Okay ba excuse yun lang. sa'yo? Oo. Pakisuyo lamang po, paki-implement yung rules na huwag siyang sisigaw, huwag siyang mag-a-add Okay. home. Iwasan niya Okay yung po. pagsingit Okay. sa akin kapag ka ako'y nagtatanong. Singit Hindi sa pa akin, ikaw tapos singit ang ng singit tanong. yan. Tignan mo ngayon, nagsasalita ako, sumisingit. Okay. Sige, pag Okay, sumapat okay. ka So, sa wala sagot nang ko sigawan, mamaya, wala talo nang ka na ha. Okay.
Sige. okay, Okay, moderator. ako Mr. Moderator. Meron tayong 1 minute 40 seconds. Brother Mac, ulit yung tanong mo. Oo, sa pasagutin Lucas natin siya ng 22, 19 hanggang 24, meron bang mababasa dyan na pwedeng kumain ng dugo? Meron o wala? Meron o wala? Sagot, meron. Meron kasi yung katawan, kainin yon. Ang dugo, saan nga galing? Sa katawan. Kaya kasama sa kain, kasama din sa inom. Kaya nga patapusin mo ko para matuto ka. Tara. At pare si Kristo, kaya Kain Leviticus tayo. 18, kain din yung dugo. Lalo na pag dinuguan, kung hindi yung sa misa, sa dinuguan, kain talaga yun. Hindi yun inom. Okay. O yan, natalo Next ka talaga. question. Wala ka na. I think nag-add home na naman, moderator. Parang hindi Next mo question. naririnig yung add home. Sunod na tanong. Naririnig ko. Kaya lang, okay. Hindi ko alam kung i-stop ko to o depende sa inyo. Go ahead. So pwede Next palang question. mag-add home, moderator. Next question. Hindi ko sinasabing gusto Ayan, pwede pwede mag-add na to. hoc. Kaya lang, kung nag-add hoc Ito na, siya, ang ating anong gagawin natin? I-stop na lang natin. pork. Or, Dinuguan. So, hindi ko alam eh. Hindi ko alam Sige, yung ito na lang gagawin. yung Sige, tanong. moderator, Sa mga penalty na lang, talunan penalty na lang next RCC, time, penalty ito na lang. yung tanong. Sa Okay, mga talunan sige, na sige. RCC, Sige, me. saan mo mababasa sa Biblia na si Kristo inutos kumain ka ng dugo? Ito, dalawang talata ha, makinig ka ha. Huwag ka munang sumabat. Mateo 5:17-19, kanyang tutuparin ang sabi ng mga propeta. Sabi ni Moises, kainin ng dugo. Leviticus 10:18. Ganon din sa Ezekiel 39:18 hanggang 20. Kaya ginawa niya, pinakain ng katawan, Next nakasama ang dugo. Okay, salamat. Sunod na tanong. Yung pagkain ba ng dugo at pagkain ng katawan, parehas lang ba yun? Yes! Kasi ang dugo nasa katawan, hindi pwede ang dugo iba sa katawan. Katawan at dugo, magkaisa yon, isang Kristo yon. Unang Korinto 11:25 hanggang 27, nagkasala ka sa katawan ni Kristo pag nagkasala ka sa dugo. Okay, salamat. So, saan naman last sa question, Biblia last question. inuri na pagkain ang dugo? Yun nga, Leviticus 18, hindi ka nakinig eh. Hindi dinalang dugo sa sanktuaryo, marapat dapat sana ito ninyong kainin, gaya ng inuutos ng Diyos. Okay. Alright. Tapos na po ang ating Bugbog sa cross-examine. Okay, tapos na po ang cross-examine po natin sa Dr. sa presentation ng ating negative, si Brother Makisig from INC. 10 minutes po ito. Bro Mac, pag ready ka na. Time Okay, start. salamat sa mga nakikinig, lalo na po sa live, may paglilinaw lamang ako bago ko tumindig, INC po ako, pero hindi ako mandirigma o opisyal na debatista, Hindi ako opisyal na may tungkulin na para makipagdebate. Ito ay usapang magkaibigan lamang, Hindi po ito opisyal Tara. debate, para lang Kain tayo. sa linaw ng lahat. At anuman ang masabi ko rito, sa akin po yun. Hindi dala-dala ang pangalan ng aking kinaaaniban. So, dako po tayo sa mismong topic. Patutunayan ko naman na nananatili ang utos na hindi pinapakain ng Diyos ang dugo. Gaya ng sinabi ng ating katunggali na pwede na daw kumain. Pero kahit na Ayan, anong ready na to. effort niya na basahin na kumain Ito na ang ang ating dugo, wala siyang nabasa pork. ni isang talata. Dinuguan. Pero itanong natin sa Biblia. Ngayon, ang gagawin lang natin, hindi yung unawa natin ang magpapaliwanag. Magtatanong lang tayo ng napakasimple, mahinahon na pananalita, magtatanong lang tayo. Tapos, ang Biblia ang sasagot. Ang unang katanungan natin, sino po ba ang nagbawal at kailan ipinagbawal ang pagkain ng dugo? Yan ang unang tanong natin. Babasa tayo ng sagot. Ang sagot, Genesis 9:1 hanggang 4 pa. At binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak, at sa kanila'y sinabi, kayo'y magpakaalanakin at magpakarami, at inyong kalatan ng lupa, at ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapa sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat hayop sa ibon sa himpapawid,
lahat ng umuusad sa lupa, lahat ng isda sa dagat ay ibinibigay sa inyong kamay. No? Ang sabi pa diyan, bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. Gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit, eto may pasubali. Ngunit, ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Napakaliwanag po. Ang tanong natin, sino ang nagbawal? Maliwanag dito. Ang sinabi dyan, binasbasan ng Diyos. So definitely, ang Diyos ang nagbawal. Ang pangalawang tanong dyan, kailan ipinagbawal? Sa panahon ni Noe. Doon nagpasimulang pagbabawal ng pagkain ng dugo. Nabasa ba natin na yung terminong ibinawal o huwag ninyong kakanin? Napakaliwanag. No? Yung tanong natin, binasa lang natin. Pangalawang tanong po natin para lamang sa kaayusan. Tara, Ano ang kain na tayo. dahilan? Bakit ipinagbabawal ng Diyos ang pagkain ng dugo? Ito yung reason. Ano ba talaga ang reason? Levitico 17 Gs hanggang 11 pa. Ang sino man tao sa sambahayang Israel, sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na kumain ng anumang dugo ay aking itititig ang Ayan, ready aking na to. mukha laban sa taong yaon Eto na na ang ating kumain ng dugo at ihihiwalay ko sa kanyang bayan dinuguan. sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Ang sabi ng ating katunggali kanina, kinakain daw yung dugo sa harapan ng dambana. Maling-mali po. Ano daw dyan? Inihahandog. No? Sa ibabaw ng dambana, no? At aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang alin? Upang itubos sa inyong mga kaluluwa. Mapakaliwanag ang dahilan kung bakit ipinagbawal ng Diyos ang pagkain ng dugo. Maliwanag po. Itititig ang aking mukha. Anong katumbas nun? Magiging kalaban ka ng Diyos. Napakaliwanag. Kaya bakit ipinagbabawal? Ito pa. Hebreo 9:13-14. Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at mga baka at ang mga abo ng mga dumalagang baka na ibinubudbud sa mga nadungisan ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos, may maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Kaya po marapat na ating igalang at pahalagahan ang dugo sa pamamagitan ng hindi pagkain nito. Ito, sundin po natin ang pagbabawal na ito ng Diyos. Napakaliwanag niyan. At banal ang kanyang dahilan kung bakit hindi niya ipinapakain sa atin. Ngayon, ito tanong natin. Bawal ba yung dinuguan? Kasi yung dinuguan, may halo na yung Kain na karne. tayo. May halo na yung sahog. Iba yung dugo per se na kinakain at iba yung dinuguan per se. Ito ay isang dish ng mga Pilipino. Ito tanong natin, bawal ba yung dinuguan? Hindi kasi natin mababasa yung verbatim na dinuguan. Pero yung unawa sa dinuguan, mababasa man. Ito, basahin natin ang tanong, bawal ba sa Biblia na kumain ng dinuguan? Ito sagot, Deuteronomio 12:22-23. Kung paano ang pagkain sa maliliit at malalaking usa, ay Ayan, gayon ready na to. kakanin. Ang marumi at malinis ay Ito kapwa na ang ating makakain. Yaon. Lamang, pork. pagsabayin Dinuguan. kung hindi mo kakanin ang dugo, sapagkat ang dugo ay siyang buhay, at huwag mong kakanin ang buhay na kasama ng laman. Huwag mo daw kakanin ang buhay o ang dugo na kasama ng laman. Napakaliwanag. Bawal na bawal po. Regardless bopis man yan, regardless dinuguan man yan. Basta hinaluan mo ng
ng laman, yung dugo, at kinain mo, bawal na bawal. Ngayon, ang tanong natin, paano maiiwasan na makain ang dugo? At ano ang dapat gawin? Levitico 17:13, ang sabi diyan, ang sino mang tao sa mga anak ni Israel o mga taga-ibang bayan na nakipamayan sa kanila na manghuli ng hayop o ng ibon na makakain, ay ibubuhos niya ang dugo niyaon at tatabunan ng lupa. Ito nga pala yung paraan paano magkatay ng hayop, paano manghuli ng mga ibon. Pagka nahuli mo yan, no, anong gagawin? Ang sabi diyan ibubuhos mo yung dugo niyaon at tatabunan sa lupa. Anong ginawa ng mga Katoliko? Ibinuhos yung dugo, tama, kaso isinahod sa kaldero. Yun ay mali. Napakaliwanag. Tatabunan sa lupa, hindi isasahod sa kaldero. Ano pa? Tanong natin. 2 minutes. Paano kung tagutom at walang makain ng mga tao? Baka naman papayag na ang Diyos ay kakain ng dugo. Unang Samuel 14:32-33, ang sabi diyan, at ang bayan ay dumaluhong sa Samsam at kumuha ng mga tupa, mga baka, guyang baka, mga pinatay sa lupa. Kinain ng bayan, pati ng dugo. Nang magkagayoy, kanilang isinaysay kay Saul na sinasabi, narito, ang bayan ay nagkasala laban sa Panginoon sa kanilang pagkain ng dugo. Tara, At kanyang kain sinabi, na tayo. kayo'y gumawang may paglililo, inyong igulong ang isang malaking bato sa akin sa araw na ito. Napakaliwanag po, no, na nagkasala ang bayang Israel noon sa pagkain ng dugo. Ano pa sabi? Sa unang Samuel 14:34, ang sabi diyan, at huwag nang magkasala laban sa Panginoon sa pagkain ng dugo. Napakaliwanag. Ito pa, sa panahong Kristiyano ba ipinagbawal Ayan, ready din na po ba to. ang pagkain ng dugo? Ito sagot Ito ng na mga ang apostol. ating Gawa 15:28-29, sapagkat Dinuguan. minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na kinakailangan, na kayo'y magsiilag sa mga inihain sa mga Diyos-Diyusan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid, magsiilag sa mga bagay na ito ay ikabubuti ninyo, paalam na sa inyo. Ano ang sabi ng mga apostol? Sabi ng mga apostol, magsiilag. Sa saling Katoliko, huwag kakain ng dugo. Ano, pagka hindi ka kumain ng dugo, ano ang sabi ng apostol? Time. Ikabubuti ninyo. Maraming salamat. Hindi yan ikapapahamak. Okay, maraming salamat. Mr. Hi, I'm Negative, Matura. Brother You should watch the Makisig. Debaters Convention. Dadako tayo sa sa cross-examination by the affirmative Brother Alvin. Brother Alvin, 10 minutes. Just whenever you're ready for cross-examine. Yes, Mr. Moderator, I'm ready na. First question po, Makisig. Tinalata Yes, mo ang go- gawa go 15. ahead. Meron ba dyan showdown ha? Meron ba dyan mababasa letra po letra na para sa lahat ng mga Kristiyano, Hudyo at Hintil? Na pinagbawal yan? Meron o wala? Yes, napakaliwanag. Meron. Batay yan sa Good News Bible. Ang sabi dyan, the Holy Spirit and we have agreed not to put any other burden on you. No? Pag sinabing on you, no, napakaliwanag, plural yun. Ano sabi doon? Eat no blood. Good News Bible. Good News Bible. Mr. Catholic. Moderator? Next question. Mr. Moderator, Okay. Yes, objection Brother muna Alvin. kasi showdown eh. Sabi niya yes. Tapos ang Okay. showdown ko, Mr. Moderator, admin, Kain na tayo. sabi ko, Okay. mayroon Okay. bang mababasa letra po letra dyan sa gawa 15 na lahat, mayroon bang word na lahat Okay. para sa lahat ng Kristiyano, Bra- Hudyo at Okay. Hintil? Yan ang dapat basahin natin. Okay. Brother Makisig, narinig mo yung showdown niya? Letra po letra, ano, verbatim na lahat. O Mr. diwa lang Moderator, sa'yo?
Diwa lang pala, ayan. Mr. Ayan yan, excuse lang. nagreklamo na. Hindi pa ako tapos. Sandali. Go ahead, Brother Mac. Ano yung... Ang tungkulin niya, hindi mag-showdown. Ang tungkulin niya magtanong. Ayan, Hindi, tingnan mo to. tungkulin ko Hindi, mag-showdown. nagtatanong lang siya ng Eto showdown, na, ating- either tatanggapin mo o Nasa hindi mo debate tatanggapin. tayo ngayon. No? Dinuguan. Wala tayo sa Opo. oras ng pag-showdown. No? Ang tungkulin niya, magtanong ng magtanong, sasagot ako na sasagot. Di- Sinagot ko Yung dahil showdown ito niya yung kasi answer base na. sa Tanggapin tanong niya niya, man Brother Mac. o hindi, ang Oo. tunay na aral, wala akong magagawa. Chris Next Polo, question, makinig ka please. muna sa moderator. Huwag kang next question Okay. dan. Mag-decide kang Next moderator. question, please. Huwag ka Okay, nga okay. mag-decide Brother dyan. Mac, I think yung Makinig ka tanong muna niya sa moderator. is whether tatanggapin mo yung showdown niya, yes Wala or no, wala na may siyang binanggit na mababasa sa lahat. tatanggapin ko yung showdown. Wala akong Meron sinakayunan na showdown. ganon. Ang tanong niya, meron bang Di pala marunong mababasa? ko makipagdebate. Inutos sa Okay. mga hintil Next at sa mga okay. Hudyo. Okay. Yun ang Lahat, tanong. lahat. Okay. Next question. Um, Move on na sa next question, please. Parang 100 Okay, next question tayo. Hindi niya tinanggap, Brother, Ngayon, sa binasa mo sa gawa Next 1578, wala kang nababasa dyan na lahat hindi latudyo. Tatanggapin mo na, nagsisinungaling ka. Yes or no? Fallacy, yung tanong. May nabasa ako. Sagutin mo Next ako. question, Wala please. kang nabasa. Sunod na tanong. Moderator, Sunod na ang tanong, huwag ka tungkulin lang niya, magreklamo dyan. Sunod na tanong. ang tungkulin niya, Ang hindi puro maghapon. ka istorya na sa'yo wala na lahat akong eh. nabasa. Kanina, Ang ako tungkulin ikaw niya, nagtatanong, okay. pinaano kita. Sabat ka Next lang, sabat. question tayo. Yung next question Sige, nga, next makinig question ka. tayo. Ngayon, sa gawa 1573, anong sinulatan dyan? Buong iglesia o mga lugar lang? Tatlong binanggit. Okay, salamat no sa tanong no. So, ang sinulatan no para sa lahat ng Kristiyano ang gawa 15:20 man yan hanggang 28 pa. Para yan Meron sa ka lahat nabasa dyan? ng mga Kristiyano. Huwag ka sisingit, meron akong 15 seconds. Para yan sa lahat ng mga Kristiyano, Okay. hindi particular na member Okay, lang. next question. Maraming salamat. Sa 1573, Next question. Next. walang nabasa na lahat ng Kristyano. Kasi limited lang sa tatlong lugar. Moderator, ang Hintil. tungkulin niya, Aminin mo na ngayon na nagsinungaling ka. Pamali. Huwag ka muna sasabaw pa magtatanong ako sa'yo. Bastos ka talaga. Kain na Eh, tayo. nabubulyawan kita eh. Bastos ka eh. Brother Patapusin Mac, mo I muna think ako. gumagawa siya ng Hindi kasi yung Hindi kasi, constructive makinig question ka dyan. niya, sinasabi niya na walang nabasa. Mr. Which is Moderator, mali. ayaw ako Magtanong nito lang yan patanungin ng eh kasi diretso. nasasaktan to. Kasi sa tanong ko, hindi na madirekta pagsagot. Nahihiya to eh. Moderator, Oh. nag-a-add home, Okay. I think. Huwag ka nang lumaban Okay. sa akin Stop. kung ganyan ka. Stop the clock, okay. Okay, next I think question ano tayo. bang rules pag Sunod na tanong, Ayan, makinig ka ayan. lang, next question, nasabi ng moderator. Moderator, Kumalag ka please. sa moderator, Ating- pagsabi ng moderator, next question, Sige. tumahimik ka, para Ah, makasagot ka. Moderator, Dinuguan. Para ano ba matuto ang ka. ruling Brother kapag Mac, anong laging tanong mo? nag-a-add home? Pag binibigyan ng warning, so bibigyan ko na lang si Brother Alvin ng dalawang warning na So Okay, sige moderator, So okay lang sa pagka akin. tinuloy pa niya yung pag-a-add home, anong mangyayari, moderator? pagka Deduct tatlong 1 minute. warning, pag tatlong warning, mag-decrease ng 1 minute yung next na stand niya. Kunyari, next stand niya, rebuttal, 10 minutes, magiging 9 minutes. Okay, Sunod salamat. na tanong. Malinaw ba, bro Mac? Sige, salamat. Okay, next question. Resume time tayo. Sunod na tanong, sa gawa 1573, kasi walang nababasa letra po letra na lahat ng mga Kristiyano, hintil at Hudyo, tatanggapin mo na nagsinungaling ka, yes or no? Gawa 1573. Fallacy yung question, no? Hindi ko Mr. sasagutin. Moderator! Next question. Hindi raw po please. sasagutin. Next Sige, question, sunod hindi na raw po tanong. sasagutin. Opo. O sige, Mr. Moderator, sunod na tanong. Pwede, Mr. Moderator, basahin ko muna as a premise, tapos magtatanong Pwede. ako sa kanya? Pwede po. Pwede. It's your time. Opo. Okay, Pwede. salamat. Sa gawa 1573, sabi dito, nagsusulat sa pamamagitan nila mga apostol at mga matatanda, mga kapatid, sa saan? Kapatid na nga sa mga hintil, sa Antioquia at Syria at Cilicia. Sino ngayong papaniwalaan namin? Ikaw kanina, nagsabi ka, lahat, pati Hudyo? O dito pala, letra po letra, mga hintil pala? Sino ngayon ang tama? Ang Biblia o ikaw? Pili ka sa dalawa, kasi kontra kayo eh. Okay. Sa gawa 15, no? Sa gawa 23. 23, 15, hindi 23. tumutukoy yan sa utos per se sa pagkain ng dugo, kundi tumutukoy yan sa sulat. Kaya fallacy yung tanong mo. Next question.
Hindi ba ang 20 sa baba, ang dugo, kasama dito sa 23, isang sulat to eh. Yes or no? Kategorikal. Yes, kalakip sa Tara. sulat yung dugo, Kaya pero tayo. hindi lamang specified as dugo. Sulat nga ang binabanggit sa 23. Ganito ang sinabi-sabi sa 23. Ipinadala nila sa kanila ang sulat na ganito ang nilalaman. Ano ang nilalaman na sulat? Kaming mga apostol at pinuno ng iglesia ay bumabati sa mga mananampalatayang hintil sa Antioquia, sa Syria at Sicilia. Pagbati po ang nandoon sa sulat. Ayan, ready na Napakaliwanag, hindi pwedeng mahaba kumain na. ng Sir dugo. Moderator, Walang mahaba na masyado. tanong na ganun. Next question. Maraming Next salamat. question. Dinuguan. Next Opo, question, next question po. please. Oh, next question. Meron ba itong Hudyo? Sa mga hintil sa Antioquia, Syria at Cilicia, kasama ba dito sinulatan mga Hudyo? Yes or no? Kategorikal. I think wala na yan sa topic. Move Oh, on hindi! tayo. Next Nasa question. topic yan! Puro ka side comments eh, hindi ka magsasagot. Sige, sunod na tanong. Next question, please. Ang topic Ayun po natin na. ay pagkain ng Sige, dugo, sige, sige, sige hindi na. Sugunod na specific tanong na. Hudyo. Sugunod na tanong na. Next Huwag ka nang question. magdala. Huwag ka nang Huwag ka nang magdala. iiyak. Huwag ka Oh, nang sunod. iiyak. Genesis 9. Before sinulat yan ng Diyos kay Noe, meron bang utos before kay Noe? Wala nga ang utos. Nagpasimula ang maraming salamat. utos sa pagkain ng pinagbabawal na kumain ng dugo sa panahon ni Noe. Sa panahon Okay. din ni Propeta ni Moises at sa panahong Kristiyano. Lahat yan ipinagbawal ang pagkain ng dugo. Sunod na Katoliko tanong. lang ang naniniwala na Hindi, mahaba kumakain na ng eh. dugo. Aral ng demonyo yun. Next question. Sunod na tanong. Kasi inamin mo, sa panahon lang ni Noe inutos eh. So before sa panahon ng Noe, walang utos. Yes or no? Yes, wala pang utos Oh, thank you. na bawal kumain ng dugo sa panahon, no? Sa panahon ni Adan at ni Eva. Bumaba ang utos sa panahon ni Noe, napakaliwanag. Pero Okay, ngayon sa next panahong question. Kristiyano, bawal pa rin, no? Aral ng demonyo 'yan. Yung Next sinasabi mo. Question. Next question. Sa panahong Kristiyano, aral ng demonyo. Sige nga, may talata ka, chapter and verse, sa aral ng demonyo, kumain ng dugo, dinuguan, aral ng demonyo. Pag may nabasa ka, challenge showdown, talo na ako. Aral Okay, ng demonyo, salamat. ng demonyo No? ka din, wala Yung ka pa ng aral ng talata eh. demonyo, yung Mr. aral ng Moderator, demonyo, showdown yan. Mr. Moderator, talata ang wala hinili ko, ba? chapter and verse. Kayo ng Tatanggapin showdown. Chapter mo and ba lang verse. yung showdown niya? Yes or Ayan, no, daldal. Brad? Wala Hindi akong mo sinabi panindigan, ng wala ka palang showdown, talata. moderator. Wow. Oo. Ang Sunod tungkulin na niya tanong. ngayon, ang tungkulin niya, magtanong Sunod lang, na tanong. hindi Sige, mag-showdown. sabihin mo lang. Quest- na magtaas ka. Okay, next question. Next question. Mm-mm. Yung utos ni Moises, saklaw ba tayo doon, mga Kristiyano? Yung Leviticus 17, Deuteronomio 12, utos yan ni Moises eh. Mosaic law. Saklaw ba tayo doon? Ayon dito sa Biblia, sa New Testament o hindi? Yes or no? Hindi kami saklaw kasi Kristiyano kami, kayo hindi. Hindi kami saklaw ng kautusan ni Moises. Lamang ipinagbawal ng Diyos sa panahong Kristiyano ang pagkain ng dugo. Panahon din ni Moises, panahon ng Ayan, ready na patriarka, to. ipinagbabawal. Maraming Sunod na salamat. Ito na ang ating Kung hindi tayo saklaw, bakit talatalata mo ang Dinuguan. Leviticus 17 at Deuteronomio 12? Kung hindi tayo saklaw, bakit ginagamit mo yan? Ibig sabihin, may karapatan ka pa rin gumamit yan o wala na? Yes or no? Yes, maraming salamat sa tanong, no. Yes ang sagot, no. Kailangan mong gamitin 'yan kasi kagaya ng binabanggit sa panahon ng mga magulang, no. Inutos din na sambahin ng Diyos, inutos din sa propeta, inutos din panahong Kristiyano. Kaya pwede mo Next magagamit question. yung mga salita Next ng question, Diyos. next question. Maraming salamat. Next question. Next question, please. Huwag ka na magsabi ng next question kasi para makadiretso ako kasi Next time ka na eh. question, please. Time ka na, makinig ka! Next question. Huwag ka nga magsalita kasi kung magtatanong Next ako dapat question ito na. nagdadaldal. Huwag ka na Huwag ka nga magdadaldal. Sige po, magsalita! next question po. Next question. Bastos ka Meron po talaga! tayong Sunod 2 na tanong. minutes, 15 Next seconds. question. Sir Moderator, pwede pahintuin mo yan siya? Parang nabaliw na yata eh. Next Sige question po. Next O question yan, po. bumalik na agad. Inihintay ko na Moderator yung ka tanong ba? mo. Next question. Moderator ka ba? Bro Mac. Bro Mac. Stop muna Ad home tayo ba, para- moderator? Ad home ba yung next question?
Hindi, ano ka kasi, hindi ka moderator. You don't have the Anibig. right para Dapat sabihan na ang moderator ang magsasagot. bawal yung next question. Bawal yan kasi hindi Wala, ka moderator. wala sa rules. You are not the Basahin mo moderator. na lang, Dami mo sabi nang ko. linabag dito. Basahin mo sa Bastos rules ka na eh. bawal Sabi ko. ang next question. Kasi Ako na lang magtatanong ako, bahala, mag-next bro. question ng mag-next question ka. Dapat ang moderator dyan Sige magsabi. po. Sunod Sige na po, tanong. next question po please. tayo. O para ayan, mapus- ano naman, ayan na naman. Wala, Gusto talaga ng ulo na moderator. tigil. O, ayan na naman. Huwag ka nga Moderator, magdaldal. huwag Manahimik ka muna. magdadagdag ng rules nang wala sa rules. Huwag ka magdaldal. Manahimik Ay, ka okay. muna kasi para magtanong ako. Pwede ba? Next Padaanin mo question. muna ako. Proceed na po O, ayan tayo. naman. Bastos talaga to. Bastos Proceed. talaga tong... Proceed Dati na Next po. talaga to. question, Bastos eh. please. Opo. Meron po tayong 2 minutes, 3 seconds. Next Proceed question. na po tayo. Sige po. Mr. Moderator, palagi itong nagsasalita. Next question eh. Bastos talaga eh. Next question po. Tara, O, ayan, Sige ayan, po, ayan. tayo. Bastos talaga, Mr. Moderator. Pwede patigilin mo muna siya. Na huwag muna siya magsalita para makapagtanong ako. Next question po. Hinihintay O, ko. ayan, Mr. Moderator. Ayan, Mr. Moderator. Pwede Bro, pakidisiplina bro, po, Mr. Moderator. Para matapos tayo, bro. Moderator, no? Moderator, wala sa rules na Hindi, nasa rules yan! Na magtatanong ako, huwag kang sumapaw! Huwag kang daldal ng daldal, nasa rules yan! Hindi tayo Bastos ka eh! Wala. matatapos pagka Di mo na sinusunod ng rules! Restart yung Kaya, time. sinadya mo talaga magsasabi na next question na next question Ayan, para hindi ka sige po. magtanong! Next question. Sinadya mo yan eh! Brother Alvin, Alam namin, ito na. sinadya mo Brother yan! Alvin, ano? Oo. Pork. Brother Alvin, Dinuguan. proceed na po tayo at Next question na po. Hindi ko... Opo, Emotional para moderator, matapos. ayaw talaga matuto eh. Ayaw talaga sumunod sa'yo. Bastos eh. Nag-rule out ka na huwag siya Bro, mag-next Mac, question, next question. nakikiusap na ako sa iyo, bro. Magkaalaman yan kung sino ang tunay dyan. Yan. Okay, next question. Sige po. Sige ayan po, na naman. next question na po tayo. Tatawa-tawa to eh. Sinadya niya eh. Hindi Sunod ako na yung tanong. tumatawa. Huwag kang magpaparatang. Next question Sunod na po. tanong. Sige po. Sige po. Sunod na tanong. Okay, Sinabi mo yan, kanina, makinig ka, huwag kang magdadal. Sinabi mo kanina, hindi ka nasaklaw. Tapos ginamit mo naman. Alin ba talagang totoo? Saklaw ka o hindi? Yes or no? Hindi kami saklaw sa kautusan ni Moises. Lamang kapag merong inutos si Kristo na sinitas niya sa lumang tipan, yun pa rin ang nananatiling utos na bawal kumain ng dugo. Ang sino Saan man na inutos si Kristo? nag-uutos ng iba sa kautusan ni Kristo, Next aral question. ng demonyo yun, kagaya ng aral ninyo. Next question. Saan Next nautos si question. Kristo letra po letra sa Ebanghelyo na bawal ang dugo? Sa utos si Oo. Kristo ha, siya na Inutos. meron wala. Yes, Sabi mo yan, meron. daldal mo yan. Meron? Sige. Yes, meron Si Kristo sa nagsabi ha. pamamagitan. Si Kristo nagsabi, yun ang tanong ko, huwag mong baguhin. Daldal mo yan, huwag mong baguhin. Bastos ka talaga, hindi ka nakikinig. Hindi tayo Pag ikaw magtatanong, gusto mo, ipasagot ako sa iyo direkta. Tapos ngayon, hindi ka direkta pala. sunod na lang Hindi na pala tanong si po. Kristo. O sunod na tanong. Ngayon, nawala pala kang matalata na si Kristo mismo nagsabi, letra po letra. Meron nga eh. Sa tanong ko sa iyo, sunod na tanong. Meron nga. Ngayon, sagot. aminin mo, nagsisinungaling ka sa mga tao. Yes or no? Meron Wala Bro nga. Alvin, pa meron pala daw eh. siyang talata. Meron nga. Talata, wala eh. Meron ngang utos si Kristo na bawal kumain ng dugo. Inutos Sige, yan letra po sa letra, sabi ni Kristo. pamamagitan ng mga apostol. Hindi si Kristo Batay mismo. sa Ang syudan ko si gawa, Kristo. ito, moderator. Daldal mo si At Kristo. tungkulin niya, magtanong Ayan. hindi magpabalik. Hindi. Last- Hindi, kanina last sapaw na sapaw Moderator, ka. I object. Ang Last tungkulin Wala question na, kasi halo ka na. last question moderator, na po. ang tungkulin niya. Last question na daw. po. Last Last question na daw. magpamali. Ngayon, wala mong nabasa kanina. Moderator, excuse let's lang. Sa proceed. showdown. Ah, Teka muna, I object. magtatanong na ako sa Saglit lang. moderator. Gumalang ka sa moderator. Pag sabi Excuse ng lang po, moderator next nag-o-object question, ako. Excuse So, lang, mahimik nag-o-object ka. ako. bastos ka Madali lang po. talaga eh. Object ng Brother object. Alvin, ano yung objection mo? Moderator, ano yung ang objection mo, tungkulin bro, niya Max? magtanong, hindi magsabi ng mali. Magtanong lang siya ng magtanong, ang tungkulin niya yon, hindi magsabi ng mali. Ikaw nga kanina. Next Marami kang question. side comments eh. May utos pa raw sa Kristo na verbatim. Sabi ko nga sa'yo, Yan. meron. Letra sa po letra, letra po letra, pamamagitan ng- showdown. Ito, Hello, ito letra po sumasagot letra. ako, hinaharangan niya. Okay, May 15 seconds ako. Sumagot ako ng meron. okay last na yan. I have, and then I tapos have na. the 15 seconds para Time magpaliwanag. na tayo eh. Ang sagot, meron sa pamamagitan ng mga apostol. Kung sasampalatayanan mo, ibinigay ang ebanghelyo sa pangangaral din ng mga Okay. apostol. Okay, Maraming tapos na salamat.
no? Sa Okay, mga tapos na nakinig. po. Okay. So, yan po pagtatapos po no ng cross-examine ng affirmative sa negative po no. So, dadako na po tayo sa rebuttal stage po no. 10 minutes po sa ating from our affirmative Brother Alvin of Catholic Church. Just whenever you're ready, brother, you can go ahead. Yes, Mr. Monitor, I'm ready. Maraming salamat po at sa mga listeners natin at viewers ngayon, napakaliwanag sa talakayan. Oh, tinatanong ko sa showdown na ayaw na ng showdown. Ang tagal-tagal na nito dito sa Debaters Convention Group, DevCon. Tapos hindi pala alam ang showdown. Kasi siya, walang mas-showdown sa akin. Ako marami akong mas-showdown sa kanya kasi nasa ako sa katotohanan sa Biblia eh. Itong walang sa Biblia, mga mali-mali ang mga pagkahulugan at pinipilipit pa. O ngayon, tinanong ko sa kanya, saklaw ba kayo kay Moises? Kasi nag-quote ka Leviticus 17, Deuteronomio 12. Tapos sinamin, hindi pala saklaw. O bakit gumagamit ka kay Moises? Hindi ka pala saklaw, Kristiyano ka pala. Dapat na utos si Kristo. Kasi walang utos si Kristo. Showdown. Meron ka ba dyan, utos si Kristo? Nasabi ni Kristo, bawal dugo, bawal kumain ng dinuguan, bawal uminom ng dugo. Tapos aral ng demonyo. Daldal mo yan, hindi mo palang mapapanindigan. Yung daldal mo, daldal lang ng demonyo kasi wala yan din sabi ni Kristo. Mateo 5:37, pag lumampas ka sa sabi ni Kristo, sa demonyo ka, sabi ni Kristo. Santiago 5:12, masama yan. Wala kang mababasa dito kay Kristo, na sabi ni Kristo, sa demonyo na aral yung uminom ng dugo. Kasi bakit? Inutos nga niya eh. Hindi pala alam nito. Daldal na ito para lang maka-adhom, tapos wala pala, zero pala. Oh, mga listeners at viewers, take note of that ha. Showdown, aral daw ng demonyo, pag bawal ang dugo. Pag hindi bawal ang dugo, at ipinakain at pinainom ng dugo, aral daw ng demonyo. Kontra yan sa unang Timothy 4:1 hanggang 6. Ang nagbabawal dyan ng kahit anuman, ibig sabihin general, lahat, pati dugo dyan, kahit walang letra po letra, kasama dyan, pati baboy. Ang nagbabawal dyan, yan ang aral ng demonyo. Yan ang Iglesia ni Cristo, yung grupo nyo, hindi ang Katoliko, kasi walang bawal na baboy at dugo sa amin. O ayan, sa showdown, ayaw tanggapin, pass lang pass. O, Juan 6:53, matuto ka talaga. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan. O hindi, kabulaanan? Ito bang aral ng demonyo? Sinasabi ko sa inyo, o kung Kristiyano kang tunay, inyo, maliban ng inyong kanin ng laman ng anak ng tao, at inumin ng kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ayan, napakaliwanag dyan. Tingnan mo na, Mr. Moderator, may mga maingay dyan. Pakisig, paki-mute mo na yung ano mo. Paki-mute po yung mga hindi po nagsasalita po para malinaw po tayo. Ayan na po, matahimik na po. Proceed po. Ayan, maraming salamat, Mr. Moderator. Ayan, Juan 6:53, katotohanan yan, tapos ang katotohanan mo, aral ng demonyo? Wala kang aral ng demonyo, nabasa dyan eh. Patunog mo lang yan, hindi ka mananalo sa akin. Umamin naman pala na Genesis 9, mula pa kay Noah pala inutos. Noah Kaidlo yan, hindi mo alam eh. Wala kang alam sa Biblia. Mga Hudyo, alam yan. The Noah Kaidlo is only at the time of Noah, specifically. O diba? Then codified at the time of Moses. O yan ang napakaliwanag dyan. So before Noah, wala pang utos. Kaya yung Genesis 1:31 na mabuti lahat, tapos ipatanggap lahat, tinanggap yan ang before Noah. Walang utos yan. Sinabi mo, inamin mo, wala palang pagbabawal. Di kung wala pagbabawal na utos, di hindi nagkasala yung kakain kasi wala pang utos, wala pang kasalanan. Roma 4:15. Hindi mo yan alam mga talata. Yung dami kong talata na laman, ikaw wala ka naman talagang alam eh. Nangungupya ka lang sa FYM. Oh. Ngayon, dito, basahin natin. Kailan saklaw yung mga utos ni Moises, pati ang Noah Kaidlo, kasama ba tayo dyan? Inamin mo kanina, hindi tayo kasama. O bakit quote lang quote ka dyan? Huwag mo yung batayan ng aral mo. Kung hindi ka kasama dyan. Kabubuhan yung ganyan eh. Hindi ka saklaw, tapos gamit ka ng gamit. Baga, hindi ka sa Amerika na batas, tapos ginamit mo, in-apply mo dito sa Pilipinas yung batas sa Amerika. Anong katarantaduhan yan? Lucas 16:16. Ang katusan ni Moises at ang sinulat ng mga propeta, Moises, Deuteronomio 12, Leviticus 17, ay may bisa lamang hanggang ngayon ba? Sa pagdating ni Juan na tagabautismo.
Buhat noon, after ni Juan, ipinangaral ng magandang balita tungkol sa karya ng Diyos. At ang lahat ay nagpupumilit na makapasok dito. Kaya napakaliwanag yan, kaya wala kang karapatan. Naggumamit sa aklat ni Moises. Kasi hanggang yan ang ambisa niyan, hanggang lang sa panahon ni Juan Bautista. Inauna nang namatay sa Juan Bautista, si Kristo na. Kaya ang karapatan mo, mag-call kay Kristo, isyunan wala ka eh. Zero ka. Sabi niya, pamamagitan, Brother Alvin, si Kristo sa pamamagitan ng mga apostol. Ha? Eh, daldal mo si Kristo, sabi mo ba kanina? Kristo pamamagitan ng apostol? Eh, sabi mo, sabi daw ni Kristo eh. Ibig sabihin sa Ebanghelyo, tapos wala pala sa Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Kasi ang sabi ni Kristo sa Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Lucas 22, 19 hanggang 23, sa baba, talagang inom ang dugo. Letra po letra yan, literal yan. Tapos sabihin mo, sabi ni Kristo, ginawa mong gago ang Panginoong Kristo, hindi ka nga tunay na Kristiyano eh. Peke kayo na Kristiyano, tatag lang na tao sa sulpot, 1914. At pagkaliwanag na, Lucas 16:16. Tapos huwag ka nang magtalata ng Old Testament, kasi nga sa Old Testament, hindi mo nga natutulan yung Leviticus 10:18 ko, Leviticus 6:26. Nakalimutan mo na yun kasi takot ka doon eh. Saka Ezekiel 39, takot ka doon kasi letra po letra yun eh. Ayaw niyo talaga matuto ng letra po letra. Yung general rule, ginawa niyong exception. O dito tayo ngayon sa gawa 15. Hindi ka makalusot sa deep apologies. Matuto ka talaga dito kung ayaw mo sa gusto mo. Kaya si pastora mo na nga, nakikinig yan eh, para malaman niya kung paano talaga i-depensa yung dinuguan. O, gawa 15:23. Sabi niya, kasama daw ng mga hintil, ng mga Hudyo. Hudyo? Ayan, matuto ka ngayon. Gawa 15:23. Sulat sa mga hintil. Sulat pala sa mga hintil, hindi sulat sa mga Hudyo. Kanina, showdown. Mababasa ba lahat ng Kristiyano, letra po letra, showdown lahat? Parang walang bukod lahat. Dapat mabasa mo talaga lahat. Wala ka palang lahat. Talo ka na. Talo ka na. Hindi ka manalo dito. Kahit ipilit mo yan kasinungalingan mo. Kaya nga tanong ng tanong ako, ipipilit mo makisig yung kasinungalingan mo kahit walang letra po letra, lagyan mo talagang salita ng Diyos, ng salita ng founder mo. O, huwag mong ipilit yan kaya walang maniwala sa'yo mula ngayon. Nakarecord na yun kay Johannes. O, gawa 15:23, basa! Ipinala nila, ibig sabihin ng mga apostol at mga matatanda sa iglesia, sa kanila ang sulat na ganito. Kaming mga apostol at mga matatandang pinuno ng iglesia, inyong mga kapatid ay bumabati sa mga kapatid na sino? Mga Hudyo? Naming hintil. Hindi sinabi Hudyo at hintil sa Antioquia, Cilicia at Galatia. Hintil lang, hintil na nasa Antioquia, Cilicia at Syria. Eh pag hintil lang, kung Hudyo ka, nandun ka sa Antioquia, Syria at Cilicia, hindi ka kasakop doon, hindi ka, uy, naku, kawawa naman talaga. Tapos sinamin pa naman niya sa 29, yun talaga ang sulat sa mga hintil. Eh wala palang kasama mga Hudyo yan. Tapos ipilit mo lahat, Hudyo at hintil. Eh wala na yan, so lumampas ka na. Pag lumampas ka na sa Biblia, 2 minutes. 4:6, ay wala ka na, hindi na yan tanggapin ang aral o ng Korinto 4:6. Sama-sama na yan, Mateo 5:37, Santiago 5:12. Sa demonyo yan, unang Timoteo 4:1 hanggang 6. O yan, napabulaanan kita, nagsisulungalin ka dito. Walang Hudyo dito at walang lahat ng Kristiyano. Eh, limited lang to sa hintil, sa Antioquia, Syria at Cilicia. Oh, kaya alam kong limited. Kasi bakit? Sa Korinto, sinulat ba? Hindi, kasama taga-Korinto, kahit mga hintil sa Korinto. Unang Korinto 8:8. Ang pagkain ay walang kinalaman sa katayuan natin sa harap ng Diyos. Walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumain ng ganoong pagkain. Sinabi niya ba ni Pablo, nagkasala ka sa Espiritu Santo? Pag kumain ka ng dugo, wala daw. Sabi niya, sa harap ng Diyos ng Espiritu Santo, hindi nga Diyos sa inyong Espiritu Santo eh. At wala rin kabutihang may dudulot sa atin kung kumain man tayo niyan. Wala pa kaliwanag niyan, unang Korinto 8:8. Kaya sabi na sa Kolosas, inutusan ba, Kolosas? Bawal sa inyong dugo. Mali! Hindi mo alam ang Biblia. Kayong ANC mo at yung puno mong bobo. Kolosas 2:16. Kaya huwag na kayong magpasakop pa sa anong mga alintuntunin. Anong alintuntunin sa mga Hudyo?
tungkol sa pagkain, Leviticus 17, Deuteronomio 12, o inumin, alituntunin na ng mga Hudyo, tungkol sa mga kapistahan, bagong buwan o araw ng pamahinga. O ayan, tapos ikaw, hukom ka lang hukom sa Katoliko? Aral ng demonyo, ikaw yung nga hinukuman ni Pablo, aral ng demonyo, letra po letra, unang Timoteo 4:1 hanggang 6. Kaya baligtarin mo man makisig, hindi ka talaga makalusot sa akin, bugbog ka, mula pa kanina. Ngayon, magkukross ka, wala ka ng chance dito. Isipin mo, 3 tindigan na, 3 2 cross-examine na, wala kang magagawa dito. Yan tigas dito ng mga talata ng Biblia eh. Tapos lalabanan mong Biblia. Ayan, talong-talo ka. Yun. Maraming salamat, Brother Alvin of Affirmative, no, from RCC. Ngayon po, dadako po tayo sa cross-exam, Brother Makisig. 10 minutes. Whenever you're ready, Bro Mac. Bro Makisig, baka naka-mute ka. Salamat. Unang tanong ko, Sir Alvin, binanggit mo kanina sa unang tindig mo na yung dugo ay marumi. Tama ba o mali? Wala akong sinabi, mga marumi pagkain, mga baboy, etc. Ang dugo iba yon, pero sabi ng Leviticus, yun. Pwedeng kainin, Leviticus 18, kasi hindi yun marumi. Okay. So, binanggit ba na marumi o malinis yung dugo? Wala nga. Sinabi ko marumi, yung mga baboy, etc. Kasi nilahat ko eh. Sinama ko yung mga bawal na iba sa sabadista. Yung dugo, hindi ko sinabi na marumi. So, walang nagsasabi na marumi yung dugo, tama? Wala kayo, pinakain nga yan eh, kasi malinis na talaga yan mula pa nung araw eh. Mabuti yan, Genesis 1:21, hindi itakwil, unang Timoteo 4:1 hanggang 6, aral ng demonyo pag takwil mo yan. Saan naman sa yung binabanggit mo na kumain ng dugo yung bayan ng Diyos? Ito yung talata mo. Levitico? Unang Samuel 14, makinig ka, babasahin ko. Sa 41, pinalabunutan. O hindi yung mga tao sa Israel ang nagkasala, kundi si Saul. Nang gawin ng palabunutan, o ng Samuel 14:41, lumitaw na nagkasala ang panig ni Saul at Jonathan. At walang panagutan dapat ang mga tao. Ibig sabihin, ang mga tao na kumain ng laman na may dugo, o hindi nagkasala, kundi si Saul at si Jonathan. Ayan, nabuging ka, nabulgar ka. Salamat. So, sa pagkakataon yung bayan ng Diyos hindi nagkasala laban sa Panginoon sa pagkain nila ng dugo. Yun ba? Yes, kasi si Saul lang nagsabi na nagkasala sila, nag-akusa si Saul. Pero sa 41, ang pinanigan ng Diyos, yung mga tao ng Israel na kumain ng dugo, hindi nagkasala. Walang dapat panagutan ng mga tao. Sino nagkasala? Ang nagkasala ang panig ni Saul. Ayan ang letra po letra, kaya nagkamali ka kanina. Oo. Next question. So, yung si Saul ba, hindi ba isinuguyan ng Diyos? Isinugo ng Diyos, yes, pero nagkamali siya sa panahong ito, unang Samuel 14:32, kasi naghukom siya. Hindi siya ang Diyos sa tagapaghukom ng Israel. Sa 41, naghukom ang Diyos ng Israel. Tamang tao ng Israel, ang bayan ng Israel, si Saul nagkasala, at ikaw at ang Iglesia ni Cristo nagkasala. Anong Nagkamali talata kayo, wala sa kayong alam unang sa Biblia, Samuel Mateo 22:29. Anong talata sa unang Samuel 14:30, yung chapter na yan, na sinabi sa talata na nagkasala si Saul? 41, hindi ka ba nakinig? O, basahin ko ha. Unang Samuel 14:41. Pagkatapos tumingala si Saul at sinabi, Yahweh, Diyos ng Israel, bakit hindi kayo sumagot ngayon sa inyong lingkod? Kung ang nagkasala ay alin man sa amin ni Jonathan, ipabunot niyo sa amin ang Urim. Ngunit kung ang mga tao ng Israel ang nagkasala, ipabunot niyo ang Tumim. Nang gawin ng palabunutan, lumitaw na nagkasala ang panig nila Saul at Jonathan. At walang dapat panagutan mga tao. Kaya yan, hindi pala nagkasala ang Israel, ikaw pala si Saul nagkasala. Okay, sunod na tanong. So, lumalabas sa panahon ng unang Samuel 14, ipinapakain ng Diyos yung dugo. Ganun ba? Sagot, siyempre ang Diyos may utos, may maghukom niyan eh. Kung magbigay ng Diyos diyan ng Yes or pahintulot, no? pwede. Yes! Kasi Yes. bayan ng Israel ayaw na magutom. Ayaw na Okay. magutom. Sunod na tanong. Nagkamali ka. Saan Ngayon sa bayan ng Diyos, inutos ng Diyos na kumain ka ng dugo? Dito.
Talagang ang Diyos talaga, binigyan sila ng hukom na hindi sila nagkasala. Yung nagbawal, na nagkasala si Saul. Dito nga, 1 Samuel 14:41, ang Diyos dito ang pumili eh. Hindi ka ba nakinig? Ang Diyos pumili. Anong pinili ng Diyos? Tumim. Hindi nagkasala ang mga tao ng Israel. Ang Diyos nagsabi niyan. Hindi nagkasala ang mga Israel. Hindi ko tinatanong kung nagkasala. Isa demonyo ka pag tinutulan mo. Ulitin ko yung tanong. Saan talata inutos ng Panginoon Mr. Moderator, Diyos na kumain ka ng nasagot ko na po. sa bayan Ulit-ulit ng na Diyos? to. Saan sagutin kita. inutos ng Diyos? Talata muna yung tanong. Talata, kasi nagugutom ang bayan ng mga Israel, marami. Unang Samuel 14:41, talata yan. Unang Samuel 14:41. Samuel Unang Samuel 14:41. Diyos ang nagutom yan eh. Tama ang Diyos. Okay, salamat. So sa 31, meron bang binabanggit na yung Diyos inutos 41. na kumain? Bingi ka Kaya pala nga, eh. sa 41? Bingi ka pala eh. Kanina pa tayo dyan eh. Moderator, I think nag-a-add home na naman. Alam nga ang moderator, nagpapabingi-bingihan ka dyan. Okay. Alam nga ng moderator, 41, Pwede ba tapos yun ikaw hindi mo alam. magsalita ng gagot? Sila pastora mo alam eh. Ano, moderator, Stop pwede the ba yun? clock po. Stop the clock. Iwasan po natin, Brother Alvin, yung... Sige, Mr. Moderator. Sige. Sige. Okay. Nagtatanong siya Go sa akin eh. Ulitin ko yung tanong, anong talata ulitin yung tanong. inutos ng Diyos na kumain ng dugo? Ang sagot mo, unang Samuel 14:41, tama ba? Yes, tama. Letra po letra yan. Nang Sunod gawin na ng tanong ko. talabunutan, lumitaw na nagkasala ang panig ni Saul at Jonathan. Wala dapat pananagutan ang mga tao. Sabi ng Diyos, wala pananagutan mga tao. Ito ipipilit mo na nagkasala ang mga tao? Okay. Sa unang Samuel Magaling ka pa sa Diyos, 14:41, meron bang binabanggit dyan na kumain ng dugo? Sagot, ang tumim, utos yan ng Diyos. Meron Pag ginamit ba ang o tumim. wala? Pakisagot. Meron! Meron Kasi daw ang po o tumim, wala? ang tumim, yan lang utos ng Diyos. Pag pinili ang tumim, pag sabi ng tumim, na hindi nagkasalang Israel, kasi gutom silang lahat, marami. Tama yon. Huwag mong tutulan ang salita ng Diyos. Pag tutulan mo, kalaban ka ng Espiritu Santo. Gawa 7:51-53. Sunod na tanong ko, dako tayo dun sa unang statement mo. Ang sabi mo, aral ng demonyo ang pagbabawal ng pagkain ng dugo. Yes, 1 Tama ba Timothy na sinabi mo 4:1-5. yun kanina? Unang Yes, Timoteo walang 4. itakwil, basta mabuti ang dugo, walang mababasa na masama at marumi ang dugo, kaya dapat tanggapin na may pagpasalamat sa Diyos. Unang Timothy 4:6, kayo ang aral ng demonyo eh. Napakaliwanag yan, Okay. aral ng demonyo. Sa unang Timoteo 4:1, meron bang binanggit dyan na dugo? Walang binanggit, pero kasama dyan kasi walang itakwil kahit anuman. Kung hindi tayo bobo sa Biblia, Okay, walang salamat. itakwil kahit anuman sapagkat ang lahat ng likha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggapin ng may pagpapasalamat. Okay, salamat. So, kung para kasama sa'yo, baboy. sa unang Timoteo 4:1-5, aral ng demonyo ang pagbabawal ng pagkain ng dugo. Meron din bang Yes! meron din bang utos na inutos ng Diyos na pagbabawal ng pagkain ng dugo? Meron o wala? Wala nang ang bawal pagkain ng dugo eh. Walang Nagkalito-lito utos. ka na. Mali yung tanong mo kasi ang utos dito ni Kristo, John 6:53, Ulitin ko letra yung po tanong. letra. Ulitin ko yung Meron tanong. na nga, kaya mali nga yung tanong mo eh, na pagbabawal pa rin ng O dugo. kung mali Hindi, yung tindig tanong, namin. hindi ka Nalito magpapaliwanag. ka na Next question tayo. Hindi! You don't have the right Magpapaliwanag para ako kasi sinagot mag-explain. kita. Kapag ka hindi Sinagot mo kita nasagot dito. ng directly yung tanong, Mr. Moderator, move on ito sa na next muna, question. ito na ang Sige. hukom eh. Dapat Proceed tayo mag-object ng ka sa next moderator. Next question Dapat tayo. mag-object ka. Hindi ka na marunong magdebate. Hindi ka na Tanggap mo ba, nag-object. Sige, next question, tanggap Next mo ba na merong utos ang Diyos sa Biblia na huwag kakain ng dugo? Sa bagong tipan, wala po. Kasi hindi tala sa'yo, sa Klaus, sa Moises, Hindi Lucas ko 16, tinatanong yung bagong tipan. Tanggap mo Wala ba na. sa Biblia? Tanggap Wala. mo ba? Wala. Wala kasi walang Wala bisa na, na yung wala. Old Testament. Wala na yung bisa. Makinig ka kay Kristo. Lucas 16, palibasa, hindi mo Diyos si Kristo. Kaya wala kang respeto kay Kristo. Lucas 16, Okay, salamat. 17.
Aral demonyo ka eh. Timoteo Clarification 4:1 lang. hanggang Walang 6. utos ang Diyos para sa Katoliko na huwag kakain ng dugo? Sagot, wala kasi hindi na tayo saklaw. Sabi ni Kristo, Lucas 16:16, pag sunod mong utos na yun, demonyo ka na. Unang Timoteo 4:1 hanggang 6 kasi hindi ka saklaw. Nagpasakop ka sa hindi saklaw, demonyo ka. Unang Timoteo 4:1 hanggang 6. Kami hindi sa demonyo. Sige, salamat. Kasi tinanggap namin lahat ng magpasalamat. Sa Gawa 15, sa Gawa 1 minute tayo, 1 15:20. minute. Oo. Sa Gawa Babalat. 15:20, sa salin ng MBB, saling Katoliko, hindi ba ipinag-utos din ng Diyos na huwag kakain ng dugo? Yes, pero limited yan sa 23. Sinong inutusan dyan? Mga hintil, walang Hudyo dyan. Sino mga hintil? Sa Antioquia. Sino pa? Sa Cilicia. O yan ang inutusan, 3 lugar yan. At sa Cilicia, Syria. 3 lang, walang Hudyo dyan. Sa Corinto nga, wala eh. Unang Corinto 8:8. Sa Colosas din, wala. Colosas 2:16. Sa Hebreo din, mga Hudyo, wala. Hebreo 13:9. Ang dami mo nga hindi alam sa Biblia. Turo kayo sa akin. Okay, salamat. Next question ay, Last question. so maliwanag na merong utos ang Diyos sa panahong Kristiyano na huwag kakain ng dugo batay sa saling Katoliko, tama? Sagot! Tama! Sa Cilicia, Tama. Antioquia, at sa Syria, tama! Yes! Pero sa Antioquia, Cilicia, Syria, ikaw Pilipinas ka, kapal lang mukha mo, sumali ka dyan, Okay, aral ng time. demonyo, unang Timoteo 4:1 hanggang 6. Time na ba yung cross-exam? Kawawa! Time na po. Okay. Sige, balat ka dyan, kilas mo na yan. Kinawawa ka Poproceed dito, na po tayo bugbugin ka talaga pag cross-examine. Poproceed na po tayo sa negative stand, no? Si Brother Makisig of INC. Go ahead, 10 minutes. So, tinanong natin ngayon, no? Ang sabi niya, aral daw ng demonyo ang pagbabawal ng dugo. Sabi niya, yes, batay sa unang Timoteo 4:1 hanggang 5. Aral daw ng demonyo. Tapos tinanong din natin, meron din bang utos ang Diyos na bawal kumain ng dugo? Ang sabi niya, unang sagot niya, wala. Sa panahong Kristiyano, wala ng utos. Nung balikan natin ang tanong, pangatlong tanong, sa Gawa 15, talatang 20, sa salin ng Bibliang Katoliko na MBB, meron bang utos ang Diyos? Ang sagot na niya, meron. Napakaliwanag. Pabago-bago ng statement. Lalabas sa unawa niya, meron lamang partikular na bayan, no, na ipinagbabawal doon ang dugo. So, doon daw sa binanggit na 3 bayan na yon. Lalabas, the rest ng mga Kristiyano, pwedeng kumain ng dugo. Napaka-unfair po nun. No? Maliwanag na kapag although nabasa mo yun, yung sulat na ipinadalood doon, it doesn't mean nangangahulugan, doon lamang ang utos. Maling-mali. Ito pa. Bibigyan nating pagkukumpara. Sa unang Timoteo 4:1 at hanggang 5 pa, walang binabanggit dyan na dugo. Alin ang aral ng demonyo? Yung pag-aasawa. Sino ba nag-utos sa mga relihiyon? Sino bang alam ninyong relihiyon ang nagbabawal sa pag-aasawa? Hindi ko nasasagutin. Sino bang nag-aaral o nag-uutos na ipinagbabawal ang lamangkati o karne? Magbigay kayo ng relihiyon na ipinagbabawal ang lamangkati o karne. Merong isang okasyon sa isang relihiyon na tuwing Biyernes Santo, ipinagbabawal nila ang lamangkati o karne. So, wala dito sa unang Timoteo 4:1 hanggang 5 pa, yung utos ng demonyo na pagbabawal ng pagkain ng dugo. Wala tayong nabasa. Kokoti lamang ang ginagamit ni Sir Alvin. Bakit? Bakit kokoti lamang niya? Ganito kasi ang ugali o pagtuso ng ahas. Kagaya ng binabanggit sa Genesis 3:1, no? Ang ahas ay lalong tuso kailanman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoon Diyos. Napakatuso po ng ahas. Ano ba ang senaryo dito? Bakit natin binabanggit ito? Gusto ko lamang ipaunawa sa inyo. Dito sa tagpong ito, binabago ng ahas yung statement
ng Diyos. Ano ba sabi ng Diyos? No? Ang sabi ng Diyos, sa panahon ng halamanan ng Eden, pwede mong kainin lahat yan, maliban lamang sa puno ng pagkaalam ng masama at mabuti. Ang sabi doon, huwag kang kakain ng pagkaalam ng masama at mabuti. O, balikan natin. Ang sabi ng Diablo, tunay ba na pagka kumain kayo ng pagkain yun, mamamatay kayo? Yan ang tanong ng Diablo. Pamumusong na tanong. Balikan natin ang dugo. Sa panahon nating ngayon, sa panahong 2020, sino ang katuparan ng ahas na nagsasabing pwede nang kumain na? Pakisuyo ng naka-loudspeaker po. Paki-off lahat ng mic. Pakisuyo po. Pakisuyo. Paki-mute po. Sound check. Yan, maraming salamat. So, sino ang katuparan ng ahas sa panahon natin ngayon? Yan. No? Aral Katoliko. Pinipilipit, maliwanag ang talata na huwag kakain ng dugo, ipipilit na pwedeng kumain ng dugo. Ang lahat ng nilatag ng ating katunggali, batay sa 1 Timoteo 4:1 o alinman, wala siyang direktang nabasa na pwedeng kumain ng dugo. Wala. Napakaliwanag. Ang utos, perpekto. Ang utos, hindi mo na kailangan pang samahan ng marami pang pagpapaliwanag. Napakasimple lang. Ang sabi dyan, sa Gawa 15, talatang 20, sa salin ng Bibliang Katoliko, ang sabi dyan, sa Gawa 15 kasi, nagkaroon ng pagtatalo yung mga Hudyo at mga Hintil. Anong ginawa ni Apostol Pablo dyan? No? Idinala ni Apostol Pablo yung suliranin na yan sa Jerusalem. Kasi yan ang central office noon ng bayan ng Diyos noon o mga iglesia noon, iglesia ni Cristo noon. Ang central office nila, Jerusalem. Kaya ang namiminuno sa iglesia noon, yung mga matatanda sa iglesia at yung mga apostol na church council noon, no, nagkaroon ng pagtatalo, nagkaroon ng mainitan na pagtatalo, kagaya ng binabanggit sa Gawa 15:2. Pero ano ang hatol ng mga apostol na binigyan ng pagkasi ng Espiritu Santo? At sabi diyan, napakaliwanag. Sa Gawa 15:20, sa halip, sulatan natin sila, yung mga Hintil, at sabihang huwag kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyusan. Huwag kakain, huwag makikiapid. Huwag kakain ng hayop na binikti at huwag kakain ng dugo. Napakaliwanag. Pag sinabi mong huwag, pwede ba yun o bawal? Maliwanag na yan. Pag sinabing huwag, bawal. Huwag ka na makulit. Tandaan mo, yung mga apostol, suguyan ng Diyos. No? Suguyan Kristo. Pag sinalangsang mo ang kautusan na ipinagpasya ng mga apostol at ng Espiritu Santo, sa Diyos ka na rin nagkakasala. Walang verbatim na sinasabi na pwedeng kumain ng dugo. Napakaliwanag. So, lahat ng argumentong binabanggit niya, kagaya ng 1 Sais 53, wala. Walang bearing. Dinadaan lang sa sigaw ng ating at dinadaan lang sa pagtaas sa kanyang upuan. Napapansin din natin, medyo umiiyak siya, no, kapag sinasabi natin yung next question. Moderator, parang may I think so. Medyo nasasaktan siya. Medyo nasasaktan siya ngayon, no? Umiiyak siya, no? Pag sinasabi natin yung next question at pagka nasasagot natin ng tama yung kanyang mga tanong, medyo tumataas yung boses. Ito, basahin natin. Ano ba ang aral sa Kristiyano kapag ka nagpapaliwanag? Kailangan ba ng madada na kagaya ni Alvin? Kailangan ba ng hindi mahinahon? Kailangan ba ng terminong tarantado? Kailangan ba ng terminong gago na gagamitin? Kailangan ba na sasabihin na bastos ka?
Ito, ano? Ang sabi sa unang 2 Pedro minutes. 3, talatang 16, babasahin natin yung salin nila para lubos maunawaan ni Alvin. Hindi kasi niya naunawaan. Paano ba ang paraan ng pagpapaliwanag ng mga Kristiyano? Ang sabi sa unang Pedro 3:16, ngunit maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagpapaliwanag. Bilang ano? Lingkod ba ng dyablo? Hindi. Bilang mga lingkod ni Kristo. Panatilihin yung malinis ang inyong budhi upang mapahiya si Alvin ang mga nanlalait at humahamak sa inyong magandang pag-uugali. Kaya, Ginoong Alvin, no? Pakisuyo ko lamang sa iyo. Sana bulay-bulayin mo itong talatang ito. Maging mahinahon at magalang sa pagpapaliwanag. Hindi kailangan ng gagamit ka ng magic word na tarantado, na gago, na etc. No? Mahinahon at magalang sa pagpapaliwanag. Bilang lingkod ni Kristo. Kung talagang lingkod ka ni Kristo, sasampalataya ka sa nakasulat. Kung talagang lingkod ka ni Kristo, sampalatayanan mo ang Bibliang saling Katoliko. Ang sabi doon, huwag kakain ng dugo. Kung tatanggapin mong kabilang ka sa mga hintil, ang sabi dyan, huwag kakain ng dugo. Pag ipinagpilit mo, nakakain ka ng dugo, aral yan ng demonyo. Iniiba yung nakasulat. Malinaw naman ang nakasulat. Huwag kakain ng dugo. Kagaya yan sa panahon ng halamanan ng Eden. Sinabi ng Diyos, huwag kakain. Pero ipinagpilit mo, kakain. Nadaya ka ng diablo. Natukso ka ng ahas pagka ganun. Kaya kapag ka verbatim nang binabanggit sa Biblia, huwag mo nang tututulan. Huwag mo nang ipipilit na isasahog mo yung kaldero. Time. Time na ba? Maraming salamat sa mga nakinig. Sana patuloy kayong mag-subscribe sa aking fanpage. Sige, next question po. Okay. Time now, huwag ka lang Okay. 10 minutes po. Cross-examine po, Brother Alvin kay Brother Mac. 10 minutes po. Maraming salamat, Mr. Moderator. Una kong tanong, showdown. Showdown, Mr. Moderator. Gawa 15-23. Meron ba dito, Pilipinas? Iglesia ni Cristo na inutusan, bawal dugo, kainin? Meron, wala? Letra po letra. Wala, kasi wala naman akong stand na Pilipinas lamang ang pinagbabawalan na kumain ng dugo. Maliwanag yan, ang topic natin, gawa 15-20. Wala akong nilatag na 23. Gawa 15-20, sa salin ng Katoliko, huwag kakain ng Next question dugo. na, next question. Next question. O, Mr. Moderator, nandyan na naman siya. Hindi siya moderator eh. Mr. Moderator, pwede Sige na po. muna. Bro Mac, tigil na po natin para I think, moderator, mag-proceed na po wala tayo. kang rights para sabihan ako na bawalan ako ng Hindi may next rights question. ng moderator. Sinabihan ka na nga eh. Wala May yan rights sa ng rules. moderator. Wala Hindi, yan sa may rules. rights ng moderator. Wala sa rule yun, Brother Mac. Kaya lang para mag-proceed na tayo, bro. Okay, Next okay question lang na sa'yo. tayo, please. Okay, sige. Ngayon, inamin mo Sige na wala pala ang Pilipinas dyan. Ibig sabihin, hindi ka saklaw. Bakit sinusunod mo na wala ka pala dyan? INC Pilipinas 1914, wala ka pala. Oh, Okay, sagutin mo. maraming salamat. Wala akong stand na Pilipinas at wala din akong stand na INC 1914. Ang stand ko ngayon, ipinagbawal ng Diyos, gawa 15-20, saling Katoliko. Huwag kang kakain ng dugo. Huwag mong ipilit na yung wag pwede. Next question. Sige, sunod na tanong, showdown. Bukod sa Cilicia, Syria, at yung sinulatan, 3 lugar sa Antioquia, meron ka ba sa ibang lugar na bawal pagkain ng dugo? Meron ka? Showdown? Kung meron, anong talata? Chapter and verse. Sagot ko sa iyo, meron, pero hindi gawa 15-23 lamang. Kasi wala naman dyan yung pagbabawal. Nasa gawa 15-20, ang sabi doon, sa saling Katoliko, mismong saling Katoliko ha, huwag kakain ng dugo. Mr. Moderator, Mr. Moderator, objection. Pag sinabing wag, Objection, hindi Mr. yun Moderator. pwede. Okay, Next ano- question. Objection, Mr. Moderator. Kasi ang showdown ko, bukod doon sa gawa 15 na Cilicia, Syria at Antioquia, sa iba pa tulad ng Roma, Corinto, Colosas, Pilipinas, Okay. yun ang challenge ko showdown. Hindi yung 3 lugar. Kaya meron ka ba? Wala. Sabihin mo kung wala.
Meron ka ba raw o wala, brother, ano? Sinagot ko na labas kanina, ang tatlo. moderator, next question na please. Napas pala. sabi po niya, meron sige. po. Sunod na tanong, dito sa Roma, halimbawa, Sige. saan dito binawal ang dugo? Sa Roma, sa iglesia sa Roma. Wala kang Meron mababasa ka sa talata? aklat ng Roma na